Sabi niya sa akin na you have to protect yourself kasi I've been protecting you for many years. So now you have to be matured. You have to be matured na ngayon kasi ikaw na ang I've been guiding you. So ikaw naman bahala sa buhay mo ngayon. Tapos ang sinabi niya lang nung mga moments niya na thank you for giving me such a wonderful life. Nung nandun kasi po ako sa situation na yun, naramdaman ko siya sa gut feelings ko eh. Nandito ako sa Pilipinas, then spontaneously po, lumipad ako sa US, and thankfully, nagamit ko yung miles ko na siya pang nag-prepared nun sa akin. Siya yung nag-sign up sa akin na magkaroon ng miles. So yung pag-travel ko papunta dun, wala na akong binayaran kasi ginamit ko yung miles. So siya pa rin yung way. So, yung mga last moment na nandun ako, na-realize ko lang, yung binigay niya sa akin na yung nagmamatter lang pala is yung love and care. The rest doesn't really matter. Hindi worth it yung stress, yung mga nangyayari sa buhay natin. Kasi maikli lang yung journey natin eh. So puntahan mo lang daw pala yung nagmamahal sa'yo at mga minamahal mo. Totoo. Balikan lang natin ng konti, Bugoy. Paano ba kayo nagkakilala ni Hansel? Sa Pinoy Dream Academy po, kabatchmate ko po siya sa PDA. So after po ng stint ng Pinoy Dream Academy, wala ako dito talagang stable na matirahan sa Manila. Siya yung nagkup-kup talaga sa akin. Siya din po yung nag-hone sa akin to be civilized, mabago yung mga ibang pag-uugali. Siya po lahat nung nagtulong sa akin kung paano ako makihalubilo sa maraming tao. Kasi shy type naman ako noon, wala naman akong inhibitions eh. So siya yung nag-guide sa akin. Anong napadalunan nyo na dalawa sa ano? Nanalo naman kami noon na Star Scholar, yung top na sa Star Scholar. So yun po yung isang napanalunan namin together yung nasa loob ng academy. Ang nakalaban nyo noon, si Sherin? No. Ang winner namin sa batch namin sila Arnie. Arnie pala. Arnie Lozada. Arnie Lozada. Oh, hi, Arnie. Ang winner namin po. Nanalo, no? Ngayon, you honor him now, si Hansen, with a song na ginawa mo. Naalala ko yung pinarinig mo sa akin yung song na yun months ago. At ngayon, you decided to record it na. Ano ang title nitong song na to? Hilom po. Hilom. Anong tungkol saan itong Hilom? Actually, yung ginagawa talaga itong kantang to, parang gusto kasing yung intention ko po talaga na pag kinanta ko to, tapos yung mga tao kinanta din nila o pinakinggan nila, feeling ko na they are saying prayers for him to heal. Kasi yung binibigay ko dun is energy. So, hopefully, ito mag-work na makatulong sa pag-heal mo yung energy and prayers ng maraming tao na makakarinig sa kantang to. Pero pumunta siya sa langit, na-realize ko na yung kanta pala is for my own healing process na part lang talaga siya ng life. Kaya, don't take for granted yung time sa mga loved ones mo. Make sure na check mo yung loved ones mo and friends mo kasi minsan nakakalimutan natin kasi ang puro naiisip natin is the stress and the problem na dumarating sa buhay natin na hindi natin minsan nalalaman na kamusta natin pala yung mga loved ones natin na hindi natin alam na may pinagdadaanan din. Kamusta ang road mo sa healing? I'm doing well po so far na nag-focus po ako na I learned to navigate my life na mag-focus ako kung ano yung purpose ko. Kasi alam ko naman na kanya-kanya tayong may purpose eh. Feeling ko tapos na yung purpose niya, which is nakita ko kung ano yung purpose niya is to connect everyone. And nung nandun kami sa hospital, lahat ng family member niya na hindi niya nakikita at may mga alitan, they let go of that. And na-realize nila na life is short. Yeah. Love lang and care ang kailangan nating i-share. Meron tayong matututunan dito. Huwag na nating intayin pa, di ba? Bugoy, di ba? Let us not wait for that time to come. Yeah. If there's healing that needs to be done, do it na. Habang malalakas pa tayo, di ba? Saka ano po kuya, sabi ko rin, tinanong ko yung sarili ko na nawalan din naman ako ng loved ones. Pero bakit iba yung impact nito sa akin? Kasi po, iba yung parang naging male figure ko siya. Siya talaga yung nakasama ko for 16 years. Siya talaga nag-guide sa akin. Kaya nung nawala siya, para din
sobrang drastically yung change ng life ko kasi nung nawala siya, lahat ng mga close friend ko din, nagsipag-migratean sila sa ibang bansa to find their own success din. And naintindihan ko din naman yun na ako na lang pala natira dito. So, bagong beginning, kailangan kong hanapin ulit yung happiness. Start again. And it's Start okay all po. over Kasi again. piling ko, lahat naman may rason. Yeah. Piling ko nire-ready lang ako ni God na mag-focus ako sa kailangan kong gawin, yung purpose ko.